tunay na Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay magsamba. Walhatian, karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay magsamba. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Ito naman mo. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tinigin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo. Praise God, hallelujah, oh praise you Lord, we glorify your name. Ama namin banal sa pangalan ng Panginoon Hesus, salamat po sa umagang ito. Muli ka namin pinupuri, muli ka namin sinasamba Lord sa banal ng pangalan ng Jesus Christ. Ama, nandito kami upang pumigil ka Lord sa banal ng pangalan ng Jesus Christ. At Lord, nanyahan namin ang banal na Espiritu na siya Lord ang una sa gawain ito Lord. At Lord, nanalangin namin Lord, ang lahat na makarinig Lord ng iyong banal na salita Lord, ay ito mabuhay Lord sa ilang puso, sa ilang isipan Lord, upang sila Lord Jesus Christ, isang sama kami magpuri, magsamba sa iyong banal na pangalan. Ito Lord ang nagputos Lord Jesus Christ, at ibahagi natin iyong banal na salita kung saan magdako Lord Jesus Christ. Upang Lord, ang lahat Lord na makarinig ay magkaroon ng kaligtasan Lord. Ayaw namin Lord ang kami lang ang maligtas Lord. Gusto namin Lord, ang lahat Lord ay makatanggap ng kaligtasan na libre mula sa iyo Lord Jesus Christ. Amayin mo namin ito magagawa Lord kung wala ka sa aming buhay Lord Jesus Christ. Ingatan mo po kami Lord. Jay, alis ka dyan, Jay. Lord, salamat wala kami nagawa sa aming buhay. Ang lahat ng kapatid ko salamat sa aming pangalan ng kapangyarihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Awitan pa natin ang isang awit ang Panginoon. Lahat may pangdikit tayo. Kailan may di kita'y pagpapalit, at sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal Uy, kita, bakit nagganon ka? Anong naman sa kamay mo? mahal na mahal Wag. kita, Wag, ano yan? Panginoon. Kailan may di
kita'y pagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, papuri ko sa'yo. Iaalay, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit? Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Salamat, Lord. Ang mga buhay, hindi namin may pagpalit sa anumang bagay, Lord. Tunay po, Panginoon, na mahal ka po namin, Lord. Kaya po kami nandito ngayon, Lord, upang umayo, upang sundin ang iyong kalooban, O Diyos. Nakita pa natin ang kalooban ng Diyos. Mo, Panginoon, Lord, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y lagi sapat kong magmahal. Ang iyong paawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sa ikuti-tuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y lagi tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa ating ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa ating ay nagmamahal. Isa pa, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Yan, magandang umaga po sa lahat. Yung pong may upuan, umupo po. Yung wala, ay tumayo na lang. Salain kayo ng Diyos. Salamat at ito ay ito nagbabahagi ngayon ng salita ng Diyos. Salain kayo ng Diyos. God bless you po. Ingat po. God bless you. Okay, so bawat mga karinig ng salita ng Diyos sa lugar na ito, kaya dito iniyahan ko yung kung paano ba ang inyong
Kung kayo may nakahiga pa ngayon, kung kayo man ay anumang ginagawa nyo ngayon, ay nawa ang inyong pakikinig ay ibalik po ninyo sa ilang minuto lamang dahil ang salita ng Diyos po ayon po sa Bible, ito po higit pa sa pilak at ginto. Ang salita ng Diyos maaaring sa iba po ay hindi mahalaga, pero po ang sabi ng Biblia mismo, dito na lang po kayo. Para hindi po makakalat. Ngayon nyo kung hindi pa naabutan ng flyers, bigyan natin. Okay. So, sabi nga ng Bible o ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay higit pa sa pilak at ginto. So, kung paano pinahalaga ng tao ang pilak at ginto, higit pa daw yung salita ng Diyos. Na dapat ito ay pinahalagahan ng bawat tao, lalong-lalo na kung ikaw ay Kristiyano. Ito po, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Kaya ngayon pong umaga, yung pong inaabot ng salita ng Diyos ngayon ay pagpalain kayo ng Diyos habang kayo nagbigay ng oras na makikinig sa Kanya. Naway mamusap ang Diyos sa puso ng bawat makakarinig. Kaya po kami nandito, hindi lamang kami para pumunta dito para gusto lang namin, kundi kami nandito para tuparin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesucristo, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipahayag ang aking mga salita. Gawing alagad ang lahat ng bansa. Ito po yung dakilang kautusan ng Diyos. The Great Commission of the Lord Jesus Christ ay kung humayo at magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil ang tao po, mahal tayo ng Diyos, ayaw ng Diyos na mayroong isang taong mapupunta ng impyerno. At alam po natin na karamihan po ng mga simbahan, mga iba't ibang sikta, iba-ibang relihiyon, ay halos karamihan po ay naniwala na mayroong pong impyerno. Anong mga religion ho ng bawat isa sa atin, naniwala tayo na may impyerno. Merong langit, meron pong impyerno. At ang impyerno na yan, o ang langit na yan, ay meron pong mga taong mapupunta roon. Meron pong mapupunta sa impyerno, meron din pong mapupunta ng langit. At ang tanong, gaano na po tayo katiyak na tayo mapupunta ng langit? Karamihang tao po, ang akala nila pag namatay ang tao, sabi nila, mapupunta na siya ng langit dahil siya mamamatay na. O nasa langit na siya dahil siya namatay na. Yun po ay totoo kung ang taong na yun ay nung habang siya nabubuhay, siya po ay isang mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kapag po ang isang tao po ay nanghahawak lamang sa kanyang sariling pagkaunawa, mahirap po yun. Kaya nandito kami ngayon upang ipaliwanag, ipahayag sa lugar na ito ang salita ng Diyos ng kaligtasan. Dapat po ang bawat tao po, alam mo kung saan pupunta ang iyong kaluluwa kapag ikaw po ay binawi na ng Diyos ang ating buhay. Dapat natitiyak natin ito. Hindi po yung sinasabi natin na sabi ng iba, ang Diyos lang nakakaalam ng kung saan ako pupunta. Totoo po yung sinasabi ng Bible po na lahat pong mananampalataya kay Kristo may katiyakan ng kaligtasan. Meron pong katiyakan ng pagpasok sa kaharian ng langit ang sino mang maniniwala at tatanggap sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At hindi po ako, sa loob ng 24 years, akong nagbabasa ng Bible, wala po akong nabasa na itong pangalan ng simbahan ang siyang makapagliligtas. Wala po akong nabasa na sinasabi ng Bible na itong relihiyon na ito ang dapat mong aniban para ka makapasok sa langit. Wala po akong mababasa na ito ang gagawin mo para pumasok ka ng langit. Ang kaparaanan lamang, walang iba po ang pagsampalataya
sa Panginoong Jesucristo ang pagpasok sa kaharian ng langit. Yun po ang sinasabi ng Gawa. Pakibasa po yung Gawa chapter 4 verse 12. Yun po yung sinasabi ng kasulatan. Pakibasa po. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na nagbibigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Amen. Ulitin ko po sa Gawa po 4:12. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Jesus Christ lamang po matatagpuan daw ho yung kaligtasan. Wala pong sinasabi kung ano mang relihiyon, ano mang sekta, ano mang simbahan ang pangalan nakalagay, kundi sa pamagitan ng pagsampalataya ng isang tao sa pangalan ni Jesucristo, doon daw po magkaroon ng kaligtasan ang isang tao. Ngunit, napakarami pong mga tao ngayon ang hindi pa po tiyak ng kanilang kaligtasan sapagkat ang kanilang puso ay katulad ng tahanang sarado. Nakita niyo po ba ngayong tahanan na nakasarado? Nakita na po ba kayo ng tahanan na may napapaligiran ng mga gwardya? At ang kanilang gate nakapadlock? At ang pintuan nakapadlock? Ay hirap pasukin yan. Ay isang buhay ng ang puso ng tao po ay mahintulad mo sa isang tahanang sarado at nakapadlock dahil sa maraming katuwiran ng tao. Ang tao po una po, bakit po sarado ang puso ng tao? Kasi po, number 1 po dahil po sa pride. Kapag ang pride po ng puso ng tao ay ganito ang sinasabi, mabait naman ako, nakapadlak po yung puso mo yan sa kaligtasan sa Panginoong Kristo. Pag sinasabi mo, mabait naman ako, hindi ko na kailangan sumampalataya sa Panginoon. Hindi naman ako masamang tao, kaya hindi na ako ay alam ko na kung paano makapunta sa langit dahil mabuting tao ako. Yung pong ganong mga katuwiran, yan po ay isang pride. Sinasabi ho ng Bible po na dapat daw po ang ating puso ay buksan sa salita ng Diyos. Maraming rason ang tao kaya po hindi mabubuksan ang kanilang puso sa Panginoong Hesus dahil may mga rason. May relihiyon na kasi ako eh. Meron na kaming simbahan na hindi nadaluhan kaya okay na ako. Yan po mga padlak po yan ng puso. Hanggat hindi rin natin binubuksan ang ating puso sa Panginoong Jesucristo, nakapadlak po yung puso natin. Hanggat ang katuwiran natin hindi nauubos, hanggat sinasabi natin na tayo po ay okay lang, hanggat sinasabi natin na mapupunta ako ng langit dahil mabuti, gumagawa ako ng mabubuting bagay, yun po ay hindi po yun ang dapat nating panghawakan. Kundi yung sinasabi ng Panginoon na ang kanyang salita na nag-aalok sa atin, sabi niya sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko, ang sabi ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, ng ating Panginoon, doon lamang magkaroon ng daan patungo ng langit. Ang isang tao po makakatiyak na ikaw ay papasok ng kaharian ng langit kapag binuksan mo ang puso mo sa Panginoong Jesucristo. Maaalis po yung padlak. Marami pong padlak ang puso ng tao. Busy kasi ako eh. Ayan. Kaya hindi ako makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya ang ating puso, kung nais natin na tayo po ay magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan, sabi ng Pahayag chapter 3:20, anong sabi niya sa 3:20 ng Pahayag? Ito po yung sabi niya. Ibasa po.
tumutuktok. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Wow, praise the Lord. Ang Diyos po ay kumakatok po sa pintuan at tumutuktok, sabi ng Panginoong Hesus. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Sabi ni Jesus Christ, siya po kumakatok sa bawat pintuan ng puso ng tao na kapag siya pinagbuksan, siya po ay mananahan sa isang tao. At kapag yung tao na yon ay kanya hong pinaghari ang Panginoon sa kanyang buhay, yun po ang tinatawag na assurance of salvation. Meron ka na pong katiyakan ng kaligtasan ng iyong buhay, ng iyong kaluluwa. Kaya po, kung nais po natin na magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, mga kapatid, yung pong mga taong hindi pa po nagkaroon ng pagsuko ng buhay sa Panginoong Jesucristo, yung pong nakahawak ka po na ikaw ay may religion na ho, pero wala ka namang relasyon kay Jesus Christ, malabo po yan. Hindi po ang sino man, hindi po ang pastor, hindi man pare, o sino man mga ngaral, ang kaparaanan ng kaligtasan, kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi yung pangalan ng simbahan ang magliligtas, kundi yung personal na relasyon mo sa Panginoong Hesus. Binubuksan nyo na po ba ang pintuan ng ating mga puso para ang Panginoon ay paghariin? Yun po yung isang tanong. Inalis na ba natin yung pong mga pride natin na sinasabi mabuti naman ako? Alisin po natin dahil yan po ay hadlang po yan para pagharian ng ating Panginoong Hesus. Huwag mo tayo mga tuwira na meron na akong simbahan, meron na akong religion. Yan po ipadlak po yan. Ang kailangan lamang, papasukin mo si Christ, maniwala ka, sumampalataya ka sa Kanya, papasukin mo siya sa iyong buhay, nang sa gayon, ikaw ay magkaroon na po ng katiyakan ng kaligtasan. Dahil wala pong pupunta ng langit sa sarili niyang kakayahan lamang, sa sariling mga pamamaraan, gagawa ka lang mabuti, tutulong ka sa mga mahihirap. Hindi po yan ang kaparaanan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos ay magsisimula sa pagsampalataya mo sa Panginoong Diyos. Bago ho magkaroon ng mga good works. Yung po mabubuting gawa po, hindi po yan nire-reject ng Diyos. Yan po patunay na ikaw ay tunay na mananampalataya. Hindi yung purong mabubuting gawa pero wala kang personal na relasyon kay Jesus Christ. Walang say-say yung ginagawa mong mabuti hanggat wala kang relasyon kay Jesus Christ. Dahil yun lamang mga tumatanggap at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, yun lamang ang magkakaroon po ng tiyak na kaligtasan. Mga kapatid, hindi natin po pwedeng maipagmalaki na malusog ako, marami kaming pera. Ako ay safety lang. Okay lang ako. Alam niyo po, ang pera po, hindi po yan paraan para sa kaligtasan. Hindi mo nakapagliligtas ang salapi. Ang yaman ng mundong ito ay hindi mo makapagbibili ng kaligtasan, katiyakan ng buhay. Kundi yung tanging pagsuko mo sa buhay mo, isuko mo sa harapan ng Panginoon, then buksan mo ang iyong puso para sa Panginoong Hesus. At siya po mabubuhay sa iyong puso, sa iyong buhay. Siya po magbibigay ng guide sa iyo upang mabuhay kang karapat-dapat sa Diyos. Kasi po tayo po, marami pong problema ang ating sarili na dapat po maayos ito na ang Diyos mismo ang aayos nito, yung pagiging makasalanan natin. Hanggat po hindi ho pumasok ang Panginoon sa puso ng bawat tao, hindi ho maayos, hindi ho mawawala yung sinful nature ng isang tao. Dahil ang Panginoong Hesus, nangangako siya kapag binuksan ang pintuan ng tahanan ng isang tao ho, pag binuksan po yung puso mo sa Panginoong Hesus, papasok ang Panginoon sa iyong buhay. At dyan po siya gagawa ng mabubuting bagay sa buhay mo upang maging karapat-dapat ka sa paningin ng Panginoong Hesus. Hindi ho natin pwedeng sabihin na ako kakilala ko si Jesus. Kung kilala natin si Jesus at hindi naman natin ginagawa ang kalooban ng Diyos, sabi ng Bible, sinungaling daw po yung tao na nagsasabing, kilala ko ang Diyos, pero hindi ka naman tumutupad sa kalooban ng Diyos. Yung kaunting oras natin sa pakikinig, yung kaunting oras natin sa pagdalo sa gawain ng Diyos, ay hindi naman natin na ibibigay. Paano natin sasabihin na kilala ko ang Diyos?
Doon pa lang ho, na utos ng Diyos na ikapitong araw ay talaga natin sa Kanya. Anong ginagawa ng tao? Nagtatrabaho. Imbes mag-church, imbes sumamba. Tapos sabihin nila, kilala ko ang Diyos, tunay akong Kristiyano. Pero ang tanong, ano ang sinusunod mo sa aral ni Kristo? Yun po ang isang bagay, mamulat tayo. Mamulat tayo ang bawat taong nagsasabing Kristiyano siya ang tunay, pero hindi nagsa-church. Hindi po yan Christian belief. Yung pong panahon natin ho, inuubos lamang natin sa pangsarili natin. 6 na oras na pagtatrabaho binigay ng Diyos sa atin, pero yung pong ikapitong araw ay para sa Diyos. Oras nga lang, 2 oras lang ang panambahan ho. Hindi pa na ibibigay ng tao. Hindi sabihin niya sa langit ako mapupunta. Malabo pa sa kape yun. Kung hindi ka nakarating ng church, paano ka makarating ng langit? Lapit na ng church, hindi ka makapunta. How much more sa langit? Kaya nga po kami nandito, nagbigay po kami mga flyers dyan. Invitation letters po, nawa inyong mabasa. Tingnan niyo po yung address niyan. Malapit lang po ang church. Pagdating ng Sunday, nawa ipag-pray niyo po, makadalo kayo. May address po yung nakalagay dyan. May number, cellphone number po nakalagay dyan. Baka gusto niyo magpabukas ng Bible study sa inyong mga tahanan. Baka gusto niyo po na magpa-Bible. Tawagan niyo po ako, i-contact niyo po ako sa number na binigay ko po dyan sa flyers na yan. Upang po kayo ay maturuan ng salita ng Diyos. Dahil hindi po lahat ng tao po ay papasok ng langit hanggat po ang tao po ay nagmamatigas sa Diyos. Huwag mo natin sabihin na ako yan nandito sa lupa habang buhay. Darating ang araw na tayo po ay babawian ng buhay. Babawiin niya yung mga binigay niya sa ating kalakasan, yung ating buhay. Ang tanong, handa na po ba tayo humarap sa Diyos? Mayroon pong katiyakan na alok ang Diyos sa ating lahat. Nandito ngayon nakikinig. Mga kapatid, habang may lakas pa tayo, inaalok tayo ng Diyos ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Bigyan natin ng panahon ng Panginoon sa pagsimba, sa pagdalo sa gawain, sa pagsamba, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bigyan natin ng panahon ng Diyos. Hindi po masipag tayo sa gawain ng pangmundo lamang, pero wala tayong puso sa gawain ng Diyos. Minsan ang ating kaisipan ay negatibo na. Sabi nila, ang reliyon, ang mga nangangaral ay pira-pira na lang, mga simbahan, pira-pira na lang. Hindi naman lahat ganun nag-iisip. Kami po nandito, hindi kami nanghihingi ng pera. Pumunta kayo sa church namin, hindi rin namin kayo hihingian ng pera. Hindi rin kami humingi ng ikapo. Yung iba kasi nade-discourage na sa ikapo. Yung mga yun, nanghihingi ng ikapo. Yung iba, ayaw dumalo doon sa ikapo. Right? Ang church na ito na aming inaalok, hindi po humingi ng ikapo, kundi yung kaluluwa mo ang pinahalagan dito. Dumalo po kayo, walang bayad. Uupo po kayo doon, walang bayad. Ngayon kung kayo po ay gustong mag-donate, doon lang po. Hindi po sa pilitan. Kaya po, kami po nandito upang lahat pong nakarinig ngayon, nawa ay magkaroon po kayo ng desisyon sa buhay na isang araw lilitaw kayo sa church na yung binigay namin na yan na babasahin na yung invitation letters na yan kung anong address, hanapin nyo po yan upang mapakalagaan nyo po yung spiritual ninyong buhay. At napakagandang buhay kapag ikaw ho ay nasa Panginoon. Sabi ng Bible po, ikaw po ay magkaroon po ng katiyakan ng kaligtasan. Yung pong kawalan ng pananalig sa Diyos, yung po isang bagay ng panganib sa buhay natin. Hindi po tayo dapat sinasabi na hanggat marami akong pera, sapat na ito sa akin, safe na ako. Hindi po pera ang kailangan natin, higit sa lahat ang Diyos. Dahil ang salapi po ay may limitation po ang salapi. Kuminsan nga ang salapi pa ang maglalayo sa atin sa Diyos. Ang salapi pa ang dahilan kung bakit ang mga tao ay walang panahon sa Diyos.
Kaya po ang Panginoon po, bigyan natin ng panahon, buksan natin ang ating puso. Huwag nating hayaan na ang mga puso natin nakapadlak ito sa Panginoon. Bukas ang puso ng tao, ang bukas sa lahat ng bagay, pero pagdating sa Diyos, sarado. Hindi ho dapat ganun yung buhay natin. Isang araw, haharap po tayo sa Diyos, sa bawat isa sa atin, at ipagsusulit natin para pa ng Diyos kung paano tayo nabubuhay. Kung paano natin tinanggap ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Ngayon ho, sa social media ho, kung kayo ng mga cellphone dyan, nawa ho ay sa pamagitan din dyan, mabuksan din yung pangunawa natin na maraming nagpahayag ng salita ng Diyos dyan sa social media. Dahil yan na po ang uso ngayon. Panay cellphone ang hawak natin. Kahalagahan natin yung mga tao na nangangaral dyan at tutuhanan tungkol kay Jesus Christ. Dahil po yan po alok ng Diyos sa atin. Pakibasa nga po yung pong Gawa 16:31. Ang Gawa 16:31, pakibasa. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sabi ng Bible po, kapag ang isang tao po ay sumampalataya, maging ang kayang sambahayan ay sasampalataya, sabi rito, maliligtas ka. Yan, ibig kong sabihin, open po ang kaligtasan para sa lahat. At ito po inaalok ng Diyos sa bawat tao. Hindi ho natin dapat ito baliwalain habang may buhay pa tayo. Ang kaligtasan ng pagpasok sa langit, mga kapatid, hindi ho yan nadadala sa pamagitan ng panalangin ng mga buhay nating maiiwan. Huwag ho tayo magtiwala sa mga prayer lamang ng iba para mapunta tayo ng langit. Wala na pong kaligtasan kapag ikaw namatay at hindi nagdesisyon na sumunod sa Panginoong Hesus, hindi ka sumampalataya. Pag ikaw ay patay na, hahatulan ka na. Hindi dahil doon sa ipinapanalangin ka doon sa mga naiwan mo sa lupa. Kundi habang buhay tayo nandito sa lupa, sumampalataya na tayo sa Panginoong Hesus. At magbigay tayo ng panahon, sumunod tayo sa Panginoon. Ibigay natin ang panahon sa Kanya pagdating ng Sunday. Sa araw ng panambahan kami po, may panambahan sana ngayon doon sa aming church. Pero po itong huli, last week of the month, pong napagkasunduan na kami hahayo dahil ang marami po hindi po pumupunta ng church. So kami na lang pumupunta sa bahay para makarinig ang mga tao ng salita ng Diyos. Hindi lamang doon sa loob ng church, hindi rin kami lang lagi ang nakakarinig. Kaya ito po nawa, ang bawat tao dito nakakarinig ng salita ng Diyos, mga kapatid ko, mga kababayan. Huwag niyo pong pagkaitan ng panahon ng Diyos dahil hindi naman siya nagdamot sa atin. Yung buhay mo ngayon, yung kalusugan mo ngayon, yung kinakain mo, yung iniinom mo, galing lahat yan sa Diyos. Amen. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Amen. Yung bahay natin, kung wala ang Diyos, wala tayong bahay. Amen. Yung iniinom natin, kung wala ang Diyos, wala tayong iinumin. Naging yung hininga natin, yung hangin na yan, galing sa Diyos, kaya ka nabubuhay. Amen. Yung liwanag na yan, galing sa Diyos, kaya ka nandito, nakakagalaw dahil may liwanag. Bigay ng Diyos yan. Amen. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Ang tanong, ano yung pwede mong ipagpasalamat sa Diyos? Ano yung pwede mong isukli sa Diyos? Ito po yung tao po, lagi lang kabig. Konting oras lang hiningi ng Diyos, hindi mo may bibigay ng tao. 2 oras lang ang dumalo ka sa church, makinig ng salita ng Diyos, magpuri, magpasalamat sa Diyos, umawit sa Panginoon, magdasal. Hindi natin na ibibigay sa Diyos. Hindi ba napakalaki ng utang na loob natin sa Diyos? Lahat, maging ang kaligtasan po, ang Diyos ang gumawa para tayo hindi mapunta ng impyerno. Pero bakit ang hindi natin mabigyan ng Diyos ng konting oras lamang sa pagdalo, sa mapagsamba? Yun po yung napakalaki pong nakakalungkot. Oras lang hinihingi ng Diyos sa tao.
Pero sa Bible, actually, sabi doon, ang isang araw para sa Diyos. Ngayon, oras na lang. 2 oras sa palambahan. Ang hirap dumalo ng tao. Yun po isang bagay na dapat pagsanayin natin ang sarili natin na pagdating ng 7 araw ng pagtitipon ng mga mananampalataya, isa ka sa dumadalo. Hindi yung lagi lang tayo mag-i-enjoy sa mga kaloob ng Diyos. Kain lang tayo ng kain, tulog, higa, trabaho, pasarap sa buhay, pero hindi tayo nagbibigay sa Panginoon ng panahon. Yan po'y nakakalungkot. Hanggang kailan ganun yung tao? Ako po, kahit ako may trabaho, ang priority ko ay ang Panginoon. Darating ang araw, tamang panahon, mag-full time ako sa church. Gusto ko po yung ganun sana tayong lahat, meron tayong time sa Panginoon. Dahil pagdating mo sa harap ng Diyos, yan po yung titingnan ng Diyos na Book of Record. Titingnan niya kung paano ka nabubuhay sa lupa. Kung pinagdadamutan mo ba ang Diyos sa kabila ng kanyang kabutihan, doon niya titingnan kung paano ka nabubuhay. Kung oras mo ba ay pinagdamot mo sa Kanya, huwag po kayong maniwala na ang Biblia po ay sulat lamang ito pangluluko sa iba. Huwag po. Ang Biblia po ay salita ng Diyos upang iparating sa atin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Paniwalaan mo natin ang Biblia. Although may mga iba po na ang Biblia ay ginagamit sa hanap buhay, may mga ganun talaga. Pero kami po, isa kami sa simbahan ho na hindi po pira ang aming sadya. Kundi ang buhay ninyo ay italaga ninyo sa Panginoon. Ang buhay natin italaga natin sa Diyos. Hindi po kami hiningi ng pera. Kami po ay nagbabahagi ng libre. Dahil ito po, ang kaloob ng Diyos ay libre din. Kaya mga magulang, mga kapatid, nawa inyong basahin yung pong flyers na aming pong ipinamahagi. Tingnan nyo po yung address dyan. Yung oras dyan ng aming pagsamba, nandyan nakalagay. At dyan sa block na yan, malapit lang dito yung church namin. Nawa makadalo po kayo. Huwag kayong matakot dumalo. Malaya po kayong dumalo. Anumang relihiyon mo, anumang paniniwala mo, malaya kang dumalo, malaya kang tatanggapin doon. Alas 9 po ng Sunday, every Sunday po, alas 9 ang simula hanggang 11 o hanggang 11:30 ang gawain. Para lumago po kayo sa Panginoon, lumago ang inyong pananampalataya. Ang pananampalataya po, hindi lang ngayon. Kundi habang tayo nabubuhay, dapat may pananampalataya tayo. At ang pananampalataya na yan, dapat katulad yan ng halaman, dapat binibilig ng salita ng Diyos. Hindi naniwala ka lang kay Kristo, pero ang salita ng Diyos ay wala sa iyong puso. Hindi po pwede yung gano'n. Dapat inaalagaan mo yan. Kapag dumadalo ka ng church, aalagaan yung spiritual mong buhay. Lalago ka. At maging karapat-dapat ka sa Diyos dahil inalagaan ng salita ng Diyos yung iyong pananampalataya. Hindi na yung sasampalataya ka lang din, mag-i-enjoy ka na sa mundo. Hindi po. Sasampalataya ka sa Panginoon, and then sa tuwing Sunday, italaga mo yung panahon mo sa pakikinig, pagsamba, pagpupuri sa Diyos. Ganun po ang buhay Kristiyano. Hindi po yung pag ginusto lang nating sumamba, pag may time, hindi po ganun. Hindi po optional ang pagiging Kristiyano. Pag may time kami, tsaka kami makasumba, hindi po binibigyan talaga ng oras yung pagsamba. Hanggat maaari na kung may trabaho ka, piliin mo pa rin yung pagsamba. Dahil yan po yung kinalaga ng Diyos sa atin, hinihingi ng Diyos sa atin yan. Kaya mga kapatid, dito sa lugar na ito, nawa, susunod buwan o makapagbahagi pa rin kami dito. Iikot po kami sa lugar na ito, kung saan kami, nung nakaraang linggo nung nakaraang buwan, doon po kami sa H, nagpahayag ng salita ng Diyos. Dahil maraming nag-jogging doon. Ngayon naman, dito po kami. Nawa huwag ninyong kalimutan na ang Diyos po nag-aalok sa atin na tayo po dumalo, makinig sa salita ng Diyos. Tanggapin ang Panginoong Jesucristo, ipabuhay ang kanyang salita. Habang hindi pa po natatapos ang daigdig. Darating ang panahon, magugulaw ang mundong ito.
Dating ang panahon na ikaw at ako ay mamamatay. Kailan ka pa susunod sa Diyos? Kailan mo pa bigyan ng kalagahan ng Diyos kapag ikaw ay patay na? Kapag ikaw ay naghihingalo na? Dapat habang may lakas pa po tayo, magbigay tayo ng panahon sa Diyos. Huwag natin siyang pagkaitan ng konting oras lang. Dahil ang mga tao po masisipag sa ibang bagay, pero pagdating sa gawain ng Diyos, tamad na tamad. Dapat hindi po ganun ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano, excited dapat dumalo sa gawain ng Panginoon. Amen ba? Excited ka na pag Sunday, excited kang pumunta sa simbahan, excited kang pumalakpak, excited kang umawit sa Panginoon. Ganun dapat, hindi yung napipilitan lang o naitulak, nahihinila. Kundi kung saan kang pupunta sa gawain kung saan pinapahid ang salita ng Diyos. Ganun po yung umiibig sa Diyos. Hinahanap niya ang presensya ng Diyos. Ngayon kung wala tayong pag-ibig sa Diyos, ibig sabihin, kontento lang tayo. Nandyan lang tayo sa bahay, wala tayong ginagawang pagsamba sa Diyos. Optional lang yung panahon. Yung iba po, KBL, kasal, libing. Binyag. O, yan lang po, pagka yung ba, papasok ang simbahan yung iba. Kaya po, ang buhay po, malayo sa Diyos. Mga kapatid, hindi kami nagmamagaling, hindi kami nagmamalaki, hindi kami mga perfecto. Pero kami po, sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, bigyan namin ng panahon ng Panginoon. Kahit sa lugar na ito, ganito aming ginagawa, hindi ito yung madali. Maaring kami ay inyong kutsain, maaring kami ay inyong pag-isipan ng negatibo, pero ginagawa pa rin namin. Alang-alang sa Panginoon, dahil ito po kautos ng Panginoon na humayo, ipahayag ang kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, nawa kayong umaga, ako po'y mananalangin, nawa po kayo po ay sumabay sa aking panalangin, yung po makakarinig ng panalangin ito. Sumabay po kayo upang kayo po ay pagpalain ng Diyos. Ama naming banal, sa oras na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Ako po ay humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang sa inyo. Amang banal, inyong papasukin ang iyong bugtong na anak sa ating buhay, sa aming tahanan, upang mabuhay po kami kasama kayo sa aming buhay. Panginoong Hesus, salamat Panginoong Hesus, naniwala ko sa iyo na ikaw ay Diyos, tagapagligtas, na nagkatawang tao, Panginoon na Diyos. Hiningahan kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay upang pumasok sa aking puso at ikaw ang bumabay sa bawat desisyon ko ng buhay. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong pagsulat na aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoong Hesukristo, sa iyong pong sakripisyo sa cross ng Kalbaryo upang ako ay maligtas. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Amen. Dakilang Ama, salamat po na sino mang nakarinig ngayon, Lord, inyo po silang patuloy na katagpuin, inyo po silang tugunin, inyo po silang idako sa simbahan, Panginoon, kung saan naroon ang katotohanan ng iyong salita. Yung aming pinaligay na Laos, Panginoon, ikaw po ang mangusap sa kanila, hanapin ang address upang sila ay mapangalagaan, Panginoon, spiritually. Father God, salamat po. Patuloy mo pagpalain ang lugar na ito, ang lahat ng tao dito, Lord. Pagpalain mo sila, ingatan mo ang kanyang pamilya, paghariin mo sa kanyang puso, Panginoon, ang pag-ibig, pagpapatawad, paghariin mo sa kanyang puso, Lord, ang pag-ibig higit sa inyo, Lord, upang mabigyan kanila ng panahon. Maraming salamat, Father God. Sa iyo namin pinagpapasalamat ang lahat. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Palakpakan natin si Lord. Awit tayo ng isang awit bago tayo manalangin ng closing prayer. Nasaan na yung ating gitara?
sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Ayan, this is Sir M na closing prayer. Yes, Lord God. Hallelujah. Ama namin na sa langit. Ikaw lamang at wala nang iba. Ang aming pupurihin, Panginoon, maging sa araw na ito at sa buong buhay na aming ibubuhay sa mundong ito, Panginoon. Lord God, salamat po sa biyaya na ipinagkaloob ninyo, Panginoon, na makagawa kami ng gawain sa labas po ng aming simbahan, Panginoon, upang marating po namin ang mga kabahayan dito, Panginoon, upang marinig nila ang inyong salita, Panginoon. Lord God, lahat po kami dito, Panginoon, ay hindi po perfecto, pero dahil sa inyong dakilang pagmamahal para sa bawat isa, Panginoon, nariyan kayo at handa kami tanggapin, Panginoon, sa bawat pagkakamali na aming nagagawa sa aming buhay. Lord God, nawa po sa lahat na nakapakinig na inyong salita, Panginoon, itanim niyo po sa kanilang puso, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, ng pagsamba, Panginoon, at pagdalo sa mga gawain, Panginoon. At ang pananampalataya sa iyo, Panginoon, ang siya lamang tunay na makapagdudulot ng tunay na kaligtasan sa bawat isa, Panginoon. Lord God, nawa po ang lahat na nakapakinig, Panginoon. Hipuin niyo po ang kanilang puso, Panginoon, na walang kahit na anumang pwedeng maging excuse, Panginoon, para hindi kayo bigyan ng oras, Panginoon. Nawa po lahat ng tao na nakikinig dito, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pusong mapagmahal, Panginoon. Kaya ng inyong puso para sa bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pagmamahal para sa inyo, Panginoon. Lahat po kami dito, Panginoon, ay kinakailangan kayo sa aming buhay. Nawa po ay ma-realize sila, Panginoon, na hindi kami nabubuhay sa mundong ito para lamang sa pansarili naming kapakanan, Panginoon. Kung hindi para sa inyong sa inyong kalooban, Panginoon. Nawa po na lahat po na nandito, Panginoon, maging ang aming kapatiran, Panginoon, ay patuloy ninyong biyayaan, Panginoon, at i-bless ka ba yan sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon. Nawa po lahat kami, Panginoon, ay sumampalataya sa inyo lamang, Panginoon. Sa inyo lamang, Panginoon, na buhay na Diyos at walang iba, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon ito. In Jesus' mighty name, Amen. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Is worthy of glory. Is worthy of honor. Is worthy of power and all of praise. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Dakila naming Diyos, muli, O Diyos, basbasan mo ang bawat isa sa amin, Lord. Basbasan mo ang aming kalusugan, Lord, upang kami ay magampanan namin ang aming gawain sa araw-araw. Basbasan mo, dakilang Diyos, ang aming spiritual na pagkatao, upang kami, Panginoon, ay patuloy na mabuhay sa pananampalataya at malusog ang aming spiritual, Lord. Lord din po, basbasan mo, dakilang Ama, ang aming pong mga anak buhay, upang patuloy po namin maranasan ang mga pangailangan namin, Lord. Ang mga business, Lord, pagpalain mo. Ang aming mga kapatid, naghanap buhay, pagpalain mo. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ang lahat ng aspeto ng aming buhay, ng buong naming pamilya, pagpalain mo. Ang CCMC members, pagpalain mo. Lahat ng tao sa lugar na ito, Panginoon, pagpalain mo. Ang ala ng Ama at ng Anak, sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Takpakan natin, Lord.